Magandang araw, Grade 3! Ang tatalakayin natin ngayon sa Filipino 3 Quarter 2 Week 6 Day 1 ay tungkol sa pagbibigay ng 5 mahahalagang detalye. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Ano-anong mga detalye ang dapat nating malaman upang matunton ang gamit na nawawala? Mga posibleng mga sagot, ano ang nawawalang gamit, saan niya ito nawala, kailan ito nawala, paano ito nawala, at sino ang kasama mo nang ito ay nawala. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Basahin ang balita at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Narito ang mga tumpak na kasagutan. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Basahin at unawain ang mga susing salita. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ngayong araw magkakaroon ng maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama na ang Metro Manila. Sa Visayas, magiging maaliwalas ang panahon sa umaga, ngunit inaasahang ang malakas na pag-ulan sa ilang lugar pagsapit ng hapon. Wala namang inaasahang masamang panahon sa Mindanao sa buong araw. Temperatura sa kabuuang bahagi ng Luzon, 26 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas, 26 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Sa Mindanao, 31 degrees Celsius hanggang 36 degrees Celsius. Wala namang nakikitang masamang panahon sa loob at labas ng bansa. Sa mga susunod na araw, sa Metro Manila, lulubag ang araw ng 5:33 ng hapon at sisikat bukas ng 5:48 ng umaga. Maging handa sa pagbabago ng panahon. Laging mag-ingat at alamin ang ulat ng panahon. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa pag-unawa o susing idea. Narito ang mga tanong tungkol sa binasang teksto. Number 1. Tungkol saan ang ulat panahon? Number 2. Ano ang impormasyon sa ulat? Number 3. Anong uri ng panahon ang inaasahan sa Metro Manila ngayong araw? Number 4. Anong mga lugar ang may inaasahang pag-ulan sa bandang hapon? At number 5. Bakit mahalagang malaman ng ulat ng panahon? Narito ang mga tumpak na kasagutan. Salitang magkasing kahulugan. Narito ang ilang mga karaniwang salita kaugnay sa paligid o panahon. Ibigay ang kahulugan ng bawat isa. Piliin ang sagot sa mga salitang nasa loob ng panangklong.
Number 1, maaliwalas. Number 2, makulimlim. Number 3, malamig. Ang mga pamimilian, maganda, madilim, maayos, maginaw, maliwanag, masikip. Ang mga tumpak na kasagutan, maaliwalas, maganda, maayos, makulimlim, madilim, malamig, maginaw. Ang panahon ay maaliwalas kaninang umaga, ngunit pagdating ng hapon ay biglang naging makulimlim at bumuhos ang malakas na ulan. Ano ang dalawang salitang magkasing kahulugan? Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Narito ang mga kasagutan batay sa pangungusap. Number 1. Ano ang dalawang salitang magkasing kahulugan? Makulimlim at maulap. Number 2. Paano isinulat ang pangungusap? Isinulat ito gamit ang wastong bantas, may kuwit at ginamit ang salitang ngunit bilang pangatnig. Number 3. Anong uri ng pangungusap ito? Ito ay tambalang salita. Number 4. Bakit mo sinasabing tambalang pangungusap? Dahil binubuo ito ng dalawang buong diwa. Ang panahon ay maaliwalas kaninang umaga. Pagdating ng hapon ay biglang naging makulimlim at bumuhos ang malakas na ulan. Number 5. Ano ang inyong magiging pananda upang madali mong masabi na ang pangungusap ay tambalan? Ang paggamit ng pangatnig tulad ng ngunit na nag-uugnay sa dalawang kaisipan o sugnay na makapag-isa. Pagpapalalim ng kaalaman. Basahin ang mga sumusunod na balita at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Narito ang mga tumpak na kasagutan sa mga katanungan. Paglalahat at paglalapat. Paano natin matutukoy ang 5 mahalagang detalye sa balita? Posibleng sagot. Sino? Sino ang mga taong kasangkot sa balita? Sino ang mga biktima, suspect, saksi o iba pang mahalagang personalidad? Ano? Ano ang nangyari? Ano ang pangunahing pangyayari o issue na tinatalakay sa balita? Ano ang mga detalye ng pangyayari? Kailan? Kailan naganap ang pangyayari? Mahalaga ang tiyak na petsa at oras para sa konteksto ng balita. Saan? Saan naganap ang pangyayari? Ang lokasyon ay mahalaga para maunawaan ang konteksto at saklaw ng balita. Bakit? Bakit nangyari ang pangyayari? Ano ang mga dahilan o motibo? Ito ay maaaring mahirap matukoy minsan, ngunit mahalaga para sa mas malalim na pangunawa. Pagtataya ng natutuhan. Basahin ang balita, sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol dito. Narito ang mga tumpak na sagot.
Para sa ating remediation, iguhit ang lagay ng panahon na ibig mo at isulat ang mga detalye tungkol sa lagay ng panahon na nais mo. Magaling! Natapos mo ang ating aralin sa Filipino. Tandaan, ang wika ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Gamitin ito ng may paggalang, pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa. Patuloy na magbasa, magsalita at magsulat sa wikang Filipino. Ang bawat salita ay may kapangyarihang magpabuti ng mundo. Hanggang sa susunod na aralin, salamat at paalam mga bata!